Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Muli tayo nagkakasama-sama upang magbulay-bulay ng kanyang salita. At napakainam na sinisimula natin ang buong maghapon ng salita ng Diyos upang sa ganon ang bawat isa ay lumakas ang buhay espiritual. Ang talatang ating pagbubulayan po ngayon ay sa Santiago 4 verse 8. Sabi po, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Purihin ang ating Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang talatang ito po ay paalala na ang ating relasyon sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa panlabas na gawa, kundi higit sa lahat tungkol sa kalinisan ng ating puso. Madalas tayong lumalapit sa Diyos kapag may pangangailangan, ngunit nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya araw-araw ng may dalisay na puso. Ang ating pong tema ngayong umaga ay lumapit sa Diyos na may dalisay na puso. Sabi doon sa talatang yon, ano po? Lumapit sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Ang Diyos ay handang lumapit sa atin. Ngunit, hinihintay niya ang ating desisyon na lumapit sa Kanya. Hindi niya ipipilit ang Kanyang sarili. Gumising tayo tuwing umaga na unahin siya sa panalangin, sa pagbabasa ng Kanyang salita. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 13, at inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagkat hinahanap ninyo ako ng inyong buong puso. Purihin ang Panginoon. Kailangan nating lumapit sa Diyos at siya ay lalapit sa atin. Kalawa po ay linisin ang ating mga kamay o ang ating mga gawa. Kapatid, ang mga kamay ay kumakatawan sa ating mga gawain. Kung nais nating lumapit sa Diyos, kailangan nating talikuran ang kasalanan at mamuhay ng matuwid. Sabi nga ng awit 24, 3-4, sino nga aakyat sa bundok ng Panginoon? Ang may malinis na kamay at dalisay na puso. Kapatid, suriin natin kung may mga gawain tayong hindi kaaya-aya sa Diyos at iwanan natin ito. May mga bagay tayong nagagawa na hindi nakalulugod sa Panginoon. Hindi maitatago sa Diyos ang mga bagay na yon. Oo, nagkakamali tayo. Aminin natin sa ating sarili. Sabi ng Panginoon, ang nagsasabing wala siyang kasalanan ay sinungaling. Kaya dapat aminin natin sa Diyos na tayo nagkakasala, tayo nagkakamali. Kailangan lang natin ang taos-pusong paglapit sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya anumang lahat ng ating pagkukulang, anumang ating pagkangalang mali.
Sabi nga ng 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo'y lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Kaya nga, bilang mananampalataya, bilang kaanib sa katawan ni Kristo, suriin natin kung may mga gawain tayong hindi kaaya-aya sa Diyos at iwan natin ito. Sabi nga nung isang awitin, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Salamat sa Panginoon. Pagkat ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Lahat tayo ay binabago ng ating Panginoon. Hindi man bigla, pero dahan-dahan aayusin tayo ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. Katulad lang tayo ng isang palayok. Siya ang manghuhubog. Gusto natin ang Diyos ang humubog sa atin upang maging karapat-dapat tayo sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Sabi nung talata, linisin natin ang ating mga kamay. Ikatlo, linisin ang puso. Ibig sabihin, ang ating kalooban at pag-iisip. Ang puso ay ugat ng lahat ng ating iniisip at ginagawa. Kung marami ang puso, marami rin ang ating gawa. Kung marumi ang isipan, siyempre marumi ang puso. Kat mahalaga ang pagsisisi at pagpapasakop sa Diyos. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 8, mapalad ang mga dalisay ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Handang magpatawad ang Diyos sa anumang mga pagkakamali. Lagi nating sinasabi at naririnig sa ilang mga ngaral, kung ang ating kasalanan ay gasin laki ng barko, mas malawak pa sa karagatan ang kanyang pagpapatawad. Ang mahalaga, lumapit ka sa Kanya. Kapatid, pagdasal natin araw-araw na baguhin ng Diyos ang ating puso at palitan ng Kanyang kalooban. Salamat sa Panginoon sa napakagandang talata na ating pinagbulayan ngayon. Mga kapatid, ang panawagan ng Santiago chapter 4 verse 8 ay malinaw. Lumapit tayo sa Diyos ng may dalisay na puso at malinis na gawa. Kapag ginawa natin ito, siya mismo ang lalapit at magpapalakas sa atin. Purihin ang ating Diyos na buhay. Sa umagang ito, hayaan natin na siya mismo ang siyang kumilos sa ating mga buhay. At tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa iyong salita ngayon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at linisin mo ang aming mga kamay at puso. Nais po naming lumapit sa iyo araw-araw at maranasan ang iyong presensya. Gabayan mo kami sa aming mga gawain ngayong araw. Ang ilan naming mga kasamahang kamanggagawa, ingatan mo po sila sa pagpunta nila sa kanilang mga gawain. Pagba-Bible study, pagdadalaw, at ano pang spiritual na gawain. Saan man po sila pumunta. Gabayan mo po ang aking mga kasamahang manggagawa. Pagkat ito ang pagkatawag mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon
at tagapagligtas. Amen. Amen.